ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Kapag mahal mo, ipaglaban mo, subalit matuto kang sumuko, lalo na kapag nadama mong wala ka ng pag-asa at labis ka nang nasaktan. Hintayin mo ang sandaling matuklasan niya kung gaano ka kahalaga sa kanyang buhay hanggang sa mapatunayan niyang bakit niya nga ba nagawang saktan ang taong sa kanya ay labis na nagmahal. Bakit pawang pagdurusa at pagtitiis ang isinukli niya at bakit sinayang niya ang pagkakataon? Bakit pa ba? Bakit pa ba? Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig mula sa Minalin, Pampanga at siya'y nagpatawag sa pangalang Arman. Dear Mr. Romantico, nung kabataan ko, pinangarap ko na magkaroon ng isang masayang pamilya na punong-puno ng pagmamahalan. Pinagkait kasi yun sa akin ng tadhana dahil lumaki ako sa isang broken family kung saan ang nanay ko lang ang nag-alaga at nagmahal sa akin. Kaya nang makilala ko si Amor, pinangako ko sa sarili ko na magiging mabuti akong asawa sa kanya. Namamahalin ko siya ng buong tapat at walang pag-aalinlangan. Pero sa paglipas ng taon, hindi sinasadya, pero unti-unting nanlaming relasyon. Oo nga pala, Amor. Kumusta naman kayo ni Angelo habang wala ako? Ayon, dating gawi. Imbis na malungkot ako dahil wala ka, binubuhos ko na lang ang oras ko sa pagiging volunteer ng simbahan natin. Yung anak mo naman busy sa pag-aaral niya. Malapit na siya mag-periodical exam. Buti naman. At may pinagkakaabalahan ka habang nasa Maynila ako. Ikaw, kumusta naman yung trabaho mo? Eto, busy sa pagpiprepare ng final exam para sa mga estudyante ng 4th year. Ako kasi ang inassign ng principal na gumawa nun. Bukod ba dun malapit na ang 3rd periodical grading. Kaya ngayon pa lang, kinukompute ko na yung mga grades ng estudyante ko. Kaya naman pala lalo kang nawala ng panahon sa pamilya mo. Wala akong panahon sa mga kadramahan, Amor. Hindi ako nagdadrama, Arman. Sanay na rin naman ako sa iyo paano hindi ako masasanay? Magti-20 years mo nang ginagawa yan sa pamilya mo. Hindi ako pabayang haligin ng tahanan. Alam mo yan. Alam ko. Sa sobrang pagmamahal mo sa amin, natitiis mong hindi umuwi ng bahay ng halos 1 buwan. Dahil nando ka sa Maynila nagtatrabaho. Ayun naman pala Ano pa yung inaarte mo dyan? Sa linggo na nga palang balik ko sa Maynila. Baka sa April na ako makabalik. Ha? Ibig sabihin, hindi ka uuwi rito ng 3 buwan? Bakit naman? Sayang ang pamasahe. Magastos kung kada buwan, uuwi ako para mag-stay lang ng 2 araw. Kung dito ka na lang kaya sa probinsya magturo. Alam mong mahirap kong gawin yun.
Regular na ako sa trabaho ko doon sa Maynila. Malaki ang sinasahod ko. Kung dito ako magtatrabaho, anong aasahan kong kita? At ilan ang private school dito sa lugar natin? Amor, hindi ko isasakripisyo ang trabaho ko. Okay, naintindihan ko. Oh, aalis ka na kagad? Hindi pa tayo tapos kumain. Busog na ako. Iiwanan mo ko rito mag-isa? Bakit? Hindi ka ba makakakain kung wala ako? Manonood pa ako ng TV. Ngayon na kita. Arman, almost 20 years na tayong ganito. Kailan ka kaya magbabago? Kailan mo kaya marirealize ang papel ko sa buhay mo? Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa loob ng 20 taon ay ganun kalamig ang relasyon namin ni Amor. Nakafocus kasi ako sa trabaho dahil marami akong plano na hindi ko nakakamit. Ang hindi ko alam noon, may nasasaktan pala sa aking ginagawa. Sana muling ay... Arman, kanina ka pa nagtatype dyan sa laptop mo, ha? May tatapusin lang ako bago ako bumalik na Maynila. Kanina ka pa nakatutok dyan. Kailangan mo na magpahinga. Amor, please. Huwag mo na akong pakialaman. Matulog ka na. Minsan na nga lang kitang makasama. Tapos ganito pa ang gagawin mo sa akin. Magtatampo ka na naman ba? Eh, sinong hindi magtatampo sa ginagawa mo? Arman, umuwi ka nga rito sa bahay pero parang wala naman akong asawa. Kung hindi yung laptop ang hawak mo, nanonood ka lang ng TV. Wala kang panahong nilalaan para sa pamilya mo. Lalong-lalo na sa akin na asawa mo. Hanggang kailan mo ba gagawin sa akin to, ha, Arman? Pasalamat ka pa nga, umuwi pa ako dito. At parang pinapalabas mo pa sa akin, ha, napilitan ka lang umuwi dito? Bakit? Ayaw mo na bang makita at makasamang pamilya mo? Siguro may iba ka nang inuuwian kaya ganitong pinapakita mo sa akin, ano? Hindi ako nagtataksil sa'yo, Amor. Kaya tigilan mo na ang pag-iisip ng ganyan. Magpasalamat ka at nakauwi pa ako ng ligtas sa inyo. Yun ang ibig kong sabihin. Oo, umuwi ka nga. Pero hindi ko rin ramdam ang presensya mo. Ay, naku. Parang hindi ka rin umuwi. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Papatayin ko na itong laptop ko. Matutulog na ako. Arman, Oh, bakit na naman? mahal mo pa rin ba ako? Amor, tama na. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Arman, ayokong paniwalain ko ang sarili ko na kaya ka malamig sa akin dahil abala ka lang sa trabaho mo. Kung mahal mo ko, kahit na sobrang busy ka pa sa trabaho mo, maglalaan ka ng panahon para sa akin. Kahit malang konting paglalambing, hindi ko na maramdaman mula sa iyo. Ano ba talagang status natin, Arman? Mahal mo pa rin ba ako? Amor, mahal kita. Pero hindi ko nararamdaman yun, Arman. Simula nung kinasal tayo, hindi mo ko trinato bilang asawa. Pero nagtiis ako. Hinabahan ko ang pasensya ko. Dahil gusto kong bigyan kita ng chance. Umaasa ako na one day, marirealize mo ang kahalagahan ko sa buhay mo. Na one day, mararamdaman ko na yung inaasam kong pagmamahal na manggagaling sa'yo. Pero 20 years na ang lumipas, Arman. Pero hanggang ngayon, para pa rin akong pulubi na namamalimos ng pag-ibig at panahon mula sa'yo. Ano bang mali sa asawa mo at patuloy ka nagpapakamanhid? O baka naman wala sa akin ang mali? Baka nasa iyo. Okay. I admit, ako na ang mali. Hindi kita maisingit sa oras ko dahil tambak ang mga gawain ko bilang teacher. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kita mahal. Don't worry. Susubukin kong bumawi sa'yo. Ilang beses mo nang sinasabi yan sa akin, pero... Ano pa ba ang gusto mo? Gusto
Gusto mo mag-resign ako sa trabaho ko? At bakit hindi? O hindi namatay tayo sa gutom kapag ginawa ko yun? Arman, pwede ka namang magturo dito. Maraming eskwelahan dito na pwede mong pagturuan. Mas gusto kong magturo sa Maynila dahil malaki ang pasahod doon. Pwede ba, amor? Huwag na natin itong pagkalunan. Pagod na ako. Oh, sige. Sige, magpahinga ka na. Good night. Amor, Ay, Ate Nancy. pumunta ako sa bahay niyo kanina. Sabi nung anak mo, dito ka sa simbahan, kaya pinuntahan na lang kita rito. Matagal din akong hindi nangumusta sa'yo. O ano, bumalik na ba sa Maynila yung asawa mong magaling? Oo, ate. Kaya dito mo sa simbahan binubuhos ang oras mo. Kesa naman malungkot ako dun sa bahay, kakaisip sa asawa ko. Mas mabuti mag-volunteer na lang ako sa paglilinis ng simbahan at saka sa pagpaparticipate sa mga ginagawang activities ng parokya. O, kumusta naman kayo nung asawa mong si Arman? Ayun, ganun pa rin. Walang nagbago. Malamig pa rin siya hanggang ngayon. Kasi naman, bakit nagtsatsaga ka pa rin sa kanya? Kung ayaw niya na sa'yo, di umayaw ka na rin. Alam mo, ang pag-ibig, kung baga sa pagkain yan, masarap kapag bagong luto. Pero kapag malamig na, hindi na yun masarap. Mahal ko si Arman, ate. At ayoko naman siyang hiwalayan dahil lamang sa wala siyang panahon sa akin. Ate Nancy, sumumpa kami sa harap ng Diyos nung araw na ikasal kami na walang iwanan. Sama-sama sa hirap man o ginhawa. Kaso nga ang problema, iniwan ka sa ere ng asawa mo. Okay, naiintindihan kita na meron kayong sinumpaan sa Diyos. Ito nung naman, masaya ka pa rin ba sa sitwasyon mo? Mahal ko nga ang asawa ko, ate. Sagutin mo yung tanong ko. Oo nga, mahal mo yung asawa mo. Masaya ka ba sa relasyon na meron kayo? O sige, ate. Aaminin ko, hindi ako masaya. Mo? Sa loob ng 20 years namin pagsasama, hindi ako naging masaya dahil palagi nga siyang walang panahon sa amin na pamilya niya. Pero umaasa ako na magbabago din si Arman, ate. Yun ang madalas kong pinagdarasal sa Diyos. Pakikinggan ka ba naman ng Diyos? Yung mga dasal mo para dyan sa asawa mo? Naku, amor. Hanggang kailan ka aasa sa huwad niyang pagmamahal? Mr. Romantico. Mr. Romantico, martir ang asawa ko. Kahit na ilang beses akong nagpabaya sa aming relasyon, kumakapit pa rin siya na mahigpit. Kahit araw-gabi siyang lumuluha, patuloy pa rin niya akong binamahal. Oo, nakukonsensya ako sa tuwing iniisip ko yun ngayon. Pero noong mga panahong yun, wala akong nararamdaman kahit na ano. Hello? Ako ito, amor. Tatawag ka lang ba sa akin kung gusto mo lang tumawag? Tumawag ako para kumustahin si Angelo. Hindi para makinig ng katrabahan mo. Ako? Hindi mo ko kukumustahin? Ganyan ka naman, Arman eh. Anak mo lang ang mahalaga sa'yo. Ako? Wala akong papel sa buhay mo. Nasaan ang anak natin? Kakausapin ko. Natutulog na si Angelo. May field trip siya bukas at maagang alis niya. Kaya maaga ko siyang pinatulog. Alam ko nagtatampo ka sa akin dahil isang buwan na akong hindi nakakatawag sa iyo simula nang bumalik ako ng Maynila. Huwag ka nang magsalita. Dahil kabisado ko na kung ano ikakatwiran mo sa akin. Pasensya ka na. Ano ba talaga, Arman? Ano ba talaga ako sa buhay mo? Kaya mo lang ba ako inasawa para masabing may asawa ka lang? Arman, nakakasawa na eh. Hindi ko
kailanman nararamdaman sa'yo na pinahahalagahan mo ko bilang asawa. Pagod na ako, Arman. Pagod na ako sa pambabali walang ginagawa mo sa akin. I'm sorry, amor. Sige na. Saka na lang ako tatawag ulit. Bye. Hello, Arman? Hello? Arman! Oh, Diyos ko. Bakit ganun ang asawa ko? Ano pa po bang dapat kong gawin? Pakiusap, tulungan niyo ako. Arman? Hi! Wait! Sabay na ako sa'yo. Uy, ikaw pala, Lovelyn. Thank you pala sa pagtulong mo sa akin gumawa ng modules kanina, ha? At least nakapag-bonding tayo na matagal. Masaya akong kasama ka. Well, the feeling's the same. Nga pala, punta ka ulit sa bahay ko bukas. Sabado naman yun. Ipagluluto kita ng mga paborito mong pagkain. Oh. Doon na tayo gumawa ng modules. Uy, sige. Pupunta ako. Anong oras? 9 a.m.? Pwede ba yun sa'yo? Sure. Nando na ako before 9. Okay. Hintayin kita bukas, Arman. And I promise, I will make her day very, very special. Mr. Romantico, si Lovelyn ang babaeng matagal ko nang pinapantasya. Hindi pa man kami, pinapangarap ko na sana siya na lang ang naging asawa ko. Ito ang naging dahilan para lumamlam ang pakikitungo ko sa asawa kong si Amor. Ganun pa man, umuwi pa rin ako sa aming bahay kung kinakailangan dahil na rin sa anak ko. Kahit na nagiging pabaya akong asawa, ayoko namang maging pabayang ama. Halika na, Angelo. Nakahanda na yung hapunan. Kumain na tayo. Opo, Ma. Ma. May tao po yata sa labas. Sandali. Bubuksan ko lang ang pinto. Arman? Halika, pasok ka. Oh. Angelo, anak. Papa! Kumusta na po kayo? Buti po, umuwi na kayo. Oo. Alam niyo po, miss na miss ko na po kayo eh. 6 na buwan din po kayong nawala. Ako rin, anak. Na-miss din kita. O ito, may mga pasalubong ako sa inyo ng mama mo. Wow! Ang sarap! Chocolate cake! Tamang-tama, Angelo. Isasama natin yan sa panghimagas. Pa! Ilalagay ko lang po ito sa mesa, ha? O, sige, anak. Umuwi ka ba dahil malapit na magpasko? Gusto ko kasi kayong makasama. Dati kahit na Pasko, hindi ka naman umuwi sa atin eh. Himala yata. Amor, umuwi na nga ako, di ba? Dapat magpasalamat ka pa. Umuwi ka lang siguro dahil sa anak mo. Hindi, Amor. Umuwi ako dahil sa'yo. Gusto ko nang bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Ayoko namang isipin mo na wala na akong kwentang asawa. Anong nakain mo at ganyan ang sinasabi mo? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi sa ayaw ko. Nagulat lang ako at bigla kang naging ganyan. Please, Amor. Tama na yung mga hinanakit at sama ng loob. Dapat magsaya tayo ngayon dahil malapit na magpasko. Tama ka. Dapat magsaya tayo. Sana, Arman, tuloy-tuloy na to kahit matapos ang Pasko. Sana ngayong Pasko. Arman, mahal ko. Ba't hindi ka pa natutulog? Ikaw naman, oh. Ang aga-aga pa para matulog, ha. At saka umarap ka naman sa akin kapag nakahiga ka. Hindi yung ganyan, oh. Tinatalikuran mo ko.
Oh, ayan. Nakaharap na ako sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Ano ba yan? Wala ka malang kahit katiting na sweetness sa akin. Maglambing ka ng ano. Ay, naka. Arman, nagsasawa ka na ba sa akin? Hindi ka lang malambing. Nagdadrama ka na agad. Akala ko ba sabi mo babawi ka sa mga pagkukulang mo sa akin? Bakit hindi mo simulan ngayon? Arman, iparamdam mo naman sa akin na mahal mo ko. Kahit ngayon lang. Sandali nga. Ano bang gusto mo? Sex? Sex lang pala eh. Sige, pagbibigyan kita. Huwag na, Arman. Sige na, matulog ka na. Hello, Lovelyn? Kailan ang balik mo ng Manila? Eh, baka bumalik ako ng Maynila pagkatapos na ng New Year. Ay, ganun ba? Kakalungkot naman. Matagal pang hihintayin ko bago kita makasama. Anyway, kamusta mo na lang ako sa family mo? Namimiss na kita, Lovelyn, sa totoo lang. Kaso nga, nakapangako ako sa anak ko na hanggang January 3 ko sila makakasama. Okay lang. Tatawag ka naman sa akin palagi. Tama? Oo, hindi ako makakalimot na tawagan ka. Arman, sino yung kausap mo? Bababa ako na to. Bye. Oh, gising ka na pala, amor. Mukhang importante sa'yo yung tumawag, ha? Ay, si Mama lang. Nag-overseas call from abroad para mangumusta sa atin. Kumusta naman siya? Eh, malamig daw ngayon sa lugar niya. Pero ayos naman siya. Nagtataka lang ako na sa cellphone mo siya tumawag at hindi sa landline natin. Binigay ko kay Mama dati ang cellphone number ko. Teka, pagtatalunan pa ba natin to? Hindi naman. O sige, magluluto na ako ng agahan natin. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nung mga panahong yon, wala pa kaming relasyon ni Lovelyn pero may koneksyon na kami sa isa't isa. Gabi-gabi, siya ang laman ng mga panaginip ko. Araw-araw siya ang nakikita ko sa halip na ang asawa kong si Amor. Oo, masama ito, pero hindi mapigilan ang puso't isipan ko na magkasala. At ang pamilya ko ang nagbabayad lahat ng pagkakasala ko. Amor! Ay, Ate Nancy, bakit hindi ka naka-attend ng novena kanina? Marami kasing ginagawa sa bahay. Nagdadasal naman ako araw-araw. Nakapagdasal na ako kanina bago ako pumunta dito. Uy, balita ko umuwi na si Arman. Oo. Oh, ganun pala eh. Bakit nagbababad ka dito sa simbahan? Bakit hindi mo asikasuhin na lang yung asawa mo? Masama ang loob ko sa kanya, ate. Palaki naman. Wala nang ibang binigay ang asawa mo. Puro sama ng loob. Bakit ganun siya, ate? Umuwi lang siya ng bahay para lang kay Angelo. Hindi ko alam kung malaki ba ang galit niya sa akin. Kaya ganun na lang ang pagtrato niya sa akin. Pinahal naman niya ako nung una. Pero bakit ganun? Mabilis din siyang nagbago. At hanggang ngayon nga, kalbaryo ko pa rin ang pakikisama sa kanya. Alam mo kung ako sa'yo, ay di wag mong ipakita sa kanya mahal na mahal mo siya. Kaya ganyan ang trato sa'yo ni Arman kasi nga, kampante siya na hindi ka mawawala sa kanya. Pinapakita mo sa kanya na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Tuloy ayan, naabuso ka. Bakit hindi mo gawin yung kabaligtaran?
Huwag kang magpakita ng pagmamahal sa kanya. Naku, Amor. 20 years ka nang sinasaktan ng asawa mo emotionally. Sana naman magising ka na sa katangahan mo. Alam mo, ate, kung wala lang kaming anak ni Arman, matagal ko na siyang hiniwalayan. Ayoko lang kasing masaktan si Angelo. Siya ang higit na magsasuffer kapag naghiwalay kami ng asawa ko. O paano? Habang buhay ka na lang bang magpapakamartir? Abay, mag-isip ka. May isip na rin siguro yung anak mo. At sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niyang intindihin ang sitwasyon mo. Huwag mong tiisin ang sakit. Tandaan mo, hindi ka ipinanganak sa mundo para lang saktan ng asawa mo. Amor, gising ka pa ba? Bakit? Anong kailangan mo? O bakit nakatalikod ka sa akin? Umarap ka naman dito sa akin. O, yan. Umarap na ako. Ano ang kailangan mo? Amor, alam ko nagtatampo ka sa akin. Sorry na. Patawarin mo na ako, please. Wala ka na bang ibang linyang alam pagkatapos mo pasakitan ng kalooban ko? Sawang-sawa na ako sa sorry mo, Arman. Suko na ako sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Kung hindi talaga asawang tingin mo sa akin, so be it. Pagod na akong paniwalain ang sarili ko na mahal mo ko at gusto mo pa rin akong makasama. Ayoko nang bigyan ng meaning yung mga pinapakita mo sa akin every time na nilalambing mo ko as if ayaw mo kong mawala sa tabi mo. Hindi ko alam kung ano sa'yo yun o kung anong intensyon mo, bakit mo ginagawa sa akin yun. Ayoko nang paasahin pa ang sarili ko na okay tayo, pero the moment na umalis ka ng bahay nito, hindi ko na alam kung kailan ka uuwi o kung iniisip mo pa ba ang pamilya mo o kung sinong kasama mo at kung anong ginagawa mo. Arman, 20 years na ako nagpapakatanga sa iyo. Araw-gabi nagdarasal at nagno-novena sa simbahan para lang magbago ka ng pakikitungo sa akin. Amor. Pero walang nangyari sa mga pakiusap ko sa Diyos na baguhin ka. Arman, 20 years is more than enough for being silent and waiting in vain. 20 years is long enough para ma-realize mo lang ang lahat ng pagkakamali mo bilang asawa ko. Pero sa loob ng mahabang panahong yun, walang nagbago sa iyo. You're still the cold, heartless husband na kahit sa panaginip yata hindi ka pa rin magbabago. Ano ngayon ang gusto mong palabasin? If you don't love me anymore, just tell me now. Huwag mong isipin na kung sasabihin mong totoo masasaktan ako. Arman, matagal na akong nasasaktan sa ginagawa mo. If you want a separation, fine. Tatanggapin ko yun. Just tell me now. Para naman hindi na ako umasa at magmukhang tanga sa'yo. Amor, I love you. And honestly, I don't need a separation. Not now. What do you mean not now? Bakit? Nakikita mo ba na maghihiwalay din tayo in the near future? Tulad ng sinabi ko, Amor, I love you. And that's it. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa totoo lang, pumapasok na sa isipan ko na hiwalayan na si Amor at sumama kay Lovelyn. Oo, ayoko sana ng sirang pamilya, pero anong magagawa ko kung iba na ang idinidikta ng puso ko? Naiintindihan ko tuloy yung sinabi ng papa ko sa mama ko nung araw na maghiwalay sila.
Wala akong kasalanan kung nagmahal ako ng iba sapagkat hindi naman nadidiktahan ang gusto ng puso. Bulag sa katulad mo. Arman, Oh, ikaw pala. Malapit na ako matapos dito. nakahain na pala yung pagkain mo dun sa mesa. Oh, Pagkatapos mo dyan, kumain ka na. oo. Kung ganun sa April na ang balik mo. Oo. Kung ganun, mag-iingat ka na lang. Oh, tapos na ako. Kumain ka na ba? Busog pa ako eh. Sige na, mauna ka na. Sumabay ka na kumain kay Angelo. Okay. May nag-text sa cellphone ni Arman. Parang hindi naman yata niya narinig na tumunog yung cellphone niya. Basahin ko kaya yung text sa kanya. Wala naman sigurong masama. Asawa naman niya ako. Sige na nga. Ang sabi sa inbox, si El ang nag-text. Sino kaya si El? Teka, basahin ko na nga. Arman, anong oras ka uuwi? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sino kaya to? Bakit niya hinihintay ang asawa ko? Kumusta na ang family mo? Si Amor? Loveline. There's something I want to tell you. Huh? I love you. And I want you to be mine. Arman? Totoo ba yun? Totoo. Mahal kita nang higit pa sa asawa ko. Oh. Matagal kong kinimkim to sa puso ko, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makipagplastikan sa asawa ko. Ikaw ang gusto kong makasama, hindi siya. Sa totoo lang, hindi ko alam ang Alam kong sasabihin ko. mahal mo rin ako. Hindi mo lang masabi dahil pamilyado na akong tao. Kaya sinasabi ko sa iyo ngayon, handa akong iwan ang pamilya ko. Sabihin mo lang sa akin na mahal mo ko at gusto mo akong makasama. Mr. Romantico, nagkaroon na kami ng relasyon ni Loveline. Patago. Walang kaalam-alam ang asawa ko na pinagtataksilang ko na siya. Nakaramdam ako ng guilt sa ginawa ko. Pero sa tuwing nilalambing at hinahalikan ako ni Loveline, napapalitan ng satisfaction ang konsyensyang nararamdaman ko. Talaga? Nakita mo yon sa cellphone niya bago siya umalis? Oo. Sa totoo lang, ilang gabi na akong hindi nakakatulog dahil sa L na yan. Sa palagay mo, Ate Nancy, sino yung nag-text sa asawa ko? Kinausap mo ba yung asawa mo tungkol dun sa nadiskubre mo? Huwag na, ate. Kasi kahit naman harapin ko pa siya, hindi naman siya magsasabi sa akin ng totoo. Sus. Pero ate, kinakabahan ako dun sa nadiskubre ko. Uy, bakit hindi mo alamin? Di ba meron siyang Facebook account? Ba't hindi mo doon alamin? Wala akong Facebook account, ate. Hindi naman kasi ako marunong sa mga ganyan eh. O di gumawa ka ng account mo. Pero kung sa bagay, baka hindi ka rin iad ng asawa mo. Lalo na kung meron nga tinatagong sikreto sa'yo. Alam ko na. Gagawa tayo ng dummy account. Ibang pangalan at picture yung gagamitin mo. Tapos,
tuturuan na rin kitang gumamit ng Facebook. O sige, Ate Nancy. Malaking tulong yan sa akin. O ano, Amor? Na-add na ba ni Arman yung dummy account na ginawa natin? Oo. O ano? Nasilip mo na ba yung profile niya? Meron ka bang nakita na kahina-hinala? Wala, ate. Hindi ganong active si Arman sa Facebook. Siguro talagang busy lang siya sa trabaho niya. Baka may second Facebook account yun. Wala naman siguro. Ay, ate. Oh. Siguro dapat ko nang tigilan yung pag-iisip ng masama sa asawa ko. Ma? Bakit po kayo malungkot? Namimiss ko lang kasi ang papa mo. Galit po ba si Papa sa inyo? Hindi, anak. Bakit mo naman naitanong yan? Napapansin ko po kasi bihira lang kayong magpansinan ni Papa. Hindi siya galit sa akin, anak. At lalong hindi ako galit sa kanya. Ganun lang talaga ang papa mo. Namimiss ko na rin po si Papa. Ma, bakit hindi po tayo tumira doon sa Maynila? Para hindi na po tayo malayo kay Papa. Ang tanong, anak, saan tayo titira doon? Ang sabi kasi sa akin ng papa mo, mahal daw ang upa doon. At saka sino magbabantay sa bahay natin dito? Eh di, pabantayan niyo po muna kay Tita Nancy. Kaso nga, anak, hindi pa rin tayo pwedeng umalis kasi nag-aaral ka pa. May 2 buwan pa bago matapos ang klase mo. At saka uuwi rin naman ang papa mo sa April, kaya maghintay na lang tayo, ha? Sige po, Ma. Maghihintay na lang po ako kay Papa. Dial dyan sa cellphone mo. Nang sinagot na ni Amor ang tawag mo, binabaan mo naman siya. Nagbago isip ko. Alam mo, hindi naman kita pinipigilan tawagan ng pamilya mo. Go ahead. For me, wala namang masama kung kumustahin mong pamilya mo. Love, malapit na ang Abril. Oo nga eh. Ang bilis ng panahon. Babalik ka na naman sa pamilya mo. Mamimiss kita ng sobra. Arman, nasanay na ako nandito ka palagi sa tabi ko eh. Kaya sa tuwing naiisip ko na aalis ka na naman, nalulungkot talaga ako. Gusto mo, huwag muna akong umuwi sa pamilya ko. Ikaw? Ano bang plano mo? Mr. Romantico. Mr. Romantico, kinalimutan ko ang aking pamilya para makasama lang ng mas matagal si Lovelyn. Oo, alam kong mali. Pero nung mga panahong yon, nagre-rebelde ang puso ko. Wala itong pakialam kahit na may masaktang damdamin. Masunod lamang ang ibinubulong nito. Amor,
Abril na. Bakit hindi pa rin umuwi yung asawa mo? Oo nga, ate. Nag-aalala na nga ako sa totoo lang. Tinawagan mo na ba? Oo, ilang beses na eh. Pero hindi na ma-reach yung cellphone niya. Ang kutob ko, nagpalit na siya ng number para hindi ko na siya matawagan. Kita mo na. Talagang lantaran yung panluloko na ginagawa sa'yo ng asawa mo. Tapos eto ka pa rin. Mahal na mahal mo pa rin siya. Ano ba pinakain niya sa'yo? At ganyan kakabaliw doon kay Arman. Ewan ko ba, ate, pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin maiwasang mahalin ng sobra yung asawa ko. Kahit nasabihin pang ilang beses niya na akong nasaktan emotionally. Tanga! Sorry for the word, pero yung ka talaga. Napakatanga mo. Anong magagawa ko, Ate Nancy? Siyang mahal ko. Naku po, tanga talaga. Obvious na obvious. Hindi ka na niya mahal. Kaya please naman, tama na. Ate, pupuntahan ko si Arman sa Maynila. Ano? Baka kasi may nangyari ng masama sa asawa ko. O baka, kinalimutan ka na niya. Basta, ate, luluwas ako ng Maynila next week. Ala. Pakikiusapan na lang sana kita na ikaw munang tumingin sa anak ko tsaka mga siwa sa bahay. Sige, mag-iingat ka doon sa Maynila, ha? At kung ano man yung madiskubre mo doon sa asawa mo, sana makayanan mo. Tandaan mo, hindi na uso sa panahon ngayon ang martir. Buti at nahingi ko sa eskwelahan yung address ng boarding house na tinutuluyan ni Arman. Ay, bakit kaya ako kinakabahan ng ganito? Ano kayang madidiscovery ko kay Arman? Nandito na ako sa tapat ng kwarto ng inuupahan ng asawa ko. Amor, anong ginagawa mo dito? Hindi ka kasi umuwi sa bahay natin ngayong summer. Kaya nag-decide na akong dalawin ka dito para malaman ko kung okay ka lang. Arman? Sino yung kausap mo sa pinto? Arman? Sino yung babaeng yun? Bakit magkasama kayo sa isang kwarto? Amor. Ano, Arman? Sagutin mo yung tanong ko. Sino yung kasama mo? Huwag kang mag-skandalo dito, pwede ba? Arman? Sino? Nandito pala ang asawa mo. Kung ganun, ikaw palang kinalolokohan ng asawa ko. Kaya pala hindi umuwi sa bahay si Arman kasi nagsasama na kayong dalawa? Amor. Oo, nagsasama na nga kaming dalawa. At 3 months na akong pregnant. Hayop kang babae ka! Amor. Pasensya ka na. Pero nagmamahalan kaming dalawa. Ang kapal ng mukha nyo! Walang iya kayo mga hayop! Lovelyn, pumasok ka na sa loob. Sige. Arman. Ako na ang bahala sa asawa ko. Mag-uusap tayo mamaya. Okay. Bahala ka na dyan. O ano? Ayaw mo ba talagang pumasok sa loob? Mas mahal mo siya kaysa sa akin, tama ba ako? Ay. Arman, mahal kita. Pero handa akong tanggapin ko ano man ang sasabihin mo. Okay. I'm sorry, Amor. Pero tingin ko kahit ano pang gawin natin, hindi na mag-workout ang relationship natin. I'm sorry kung hindi ko na may paglaban yung marriage vows natin. I'm sorry. Hindi na kita mahal. Arman. Yun ang totoo. At kailangan mo yun tanggapin. Isang malaking pagkakamali yung pagpapakasal ko sa iyo 20 years ago. Dahil hindi ako sigurado noon na mahal kita. I'm sorry. I'm sorry. Alam mo, sa totoo lang, binibilang ko ang lahat ng issues natin sa isa't isa. But I realized na magsasayang lang ako ng oras. Then now I came to the conclusion
na hindi mo rin kasalanan na nangyari. In fact, walang may kasalanan sa atin. We're simply two different personalities who tried to make our relationship work, but just couldn't do it. Kaya ngayon I need to make a decision. Kailangan ko na mag-move on. Amor, Alam ko sa sarili ko, Arman, na nagawa ko ng lahat ng pwede kong gawin just to save our marriage. Na kahit pa sa pinakamaliit na chances, kinapitan ko. Knowing that everything will turn out alright. Pero napagod na din ako. Kasi ako lang ang lumalaban. At ikaw, never kong nakita na pinaglaban mo ko. Kaya nag-decide na ako. Natigilan na natin to. Pinapalaya na kita sa commitment mo sa akin, Arman. Pinapalaya na kita sa responsibilidad mo sa amin ng anak mo. Nooy di narinig pagsamo mo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, tuluyan na akong pinalaya ni Amor. Alam kong masakit yun para sa kanya. And for the first time, nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Hindi dahil sa naaawa ako o nakukonsyensya, kundi dahil may puwang pa rin pala si Amor sa aking puso. Ma, tahan na po. 2 araw na po kayong walang tigil sa pag-iyak. Simula nang umuwi kayo galing ng Maynila. Ma, huwag na po kayong umiyak. Angelo, anak. Wala nang papa mo. Iniwan niya na ako. Alam ko po, Ma. Alam ko pong hindi na po tayo mahal ni Papa. Mahal ka pa rin ng papa mo, anak. Ako lang ang hindi niya na mahal. Anak, huwag ka sanang magagalit sa papa mo. Hindi po, Ma. Galit po ako kay Papa. Ang sama niya. Kasi pinapayak niya po kayo. Angelo. Pero huwag po kayong mag-alala. Nawala man po si Papa. Nandito naman po ako. Hindi ko po kayo iiwan, Ma. Halika nga rito, anak ko. Payakap nga. Ma. Alam mo, anak, ikaw lang ang nagpapalakas ng loob ko. Salamat at palagi kang nandirito sa tabi ko. Basta, Angelo, iniwan man tayo ng papa mo. Wala pa ring bibitaw sa ating dalawa, ha? Opo. Kaya nating mabuhay, anak. Kahit wala na ang papa mo. Arman? Amor, narito ako para... Halika. Tumuloy ka muna sa loob. Si Angelo, Natutulog ng anak mo. galit ba sa akin ang anak ko? Oo. Sa totoo lang, ayoko siyang magalit sa iyo. Pero masyado siyang nasaktan doon sa ginawa mo sa amin. Amor, isa sa dahilan kaya ako narito ay para isoli sa iyo tong wedding ring.
Ikaw ang bumili nito dahil nung panahong nagpakasal tayo, wala akong kapera-pera. Estudyante pa lang kasi ako noon. Oh, eto. Akin na. Itatago ko na lang. Amor, Alam mo, halos madurog ang pagkatao ko ngayon. Sobrang sakit na sinasauli mo sa akin tong singsing na nagbuklod sa atin dati. kaya rin ako pumunta rito. Ay para hingin ang iyong pagsang-ayon sa annulment ng kasal natin. May kinakausap na akong abogado. At huwag kang mag-alala. Ako ang sasagot ng lahat ng gastusin. Amor, we need to move on. No, Arman. Dahil kung merong taong dapat mag-move on, ako yun. At hindi ikaw. Dahil ikaw ang naghanap ng iba. Oh, Basta kahit nahiwalay na tayo, gawin mo pa rin ang nararapat na obligasyon mo kay Angelo. Magkaroon ka ng kusa at maging responsible. Responsible meaning hindi ka lang susuporta financially. Bigyan mo pa rin si Angelo ng oras, atensyon, respeto at pagmamahal. Inihiling ko to sa'yo hindi para sa akin, kundi para sa anak mo. Para din to sa'yo. Para mawala ang galit sa'yo ng anak mo. makakaasa ka sa akin, amor. Hindi ako magiging pabayang ama kay Angelo. Gusto kong magpasalamat sa'yo, Arman. Not everything was bad. I want to think that all the bad memories will never measure the other half. Na magagandang memories na pinagsalunan natin. Sa maniwala ko sa hindi, I do wish you well. At umaasa ako na isang araw, magiging magkaibigan tayo. Someday. Goodbye, Arman. Nooy di narinig pagsama mo. Mr. Romantico, aaminin ko, hindi lang puro ligaya ang aking naranasan sa pagsasama namin ni Lovelyn. Madalas kaming magtalo sa mga maliit na bagay na hindi naman nangyayari noong si Amor pa ang kasama ko. Lumabas din ang totoong ugali niya. Mataray, demanding, and possessive. Ito na ba yung sinasabi nilang karma sa ginawa ko kay Amor? Samantala, si Amor naman ay mukhang masaya naman sa bago niyang buhay. Nooy di narinig. Excuse me? Isa ka ba sa mga ninang ni Baby Riley? Oo. So, I suppose, isa ka sa mga ninong? Yup. Ay, nasaan na pala si Marit si pare? Ayun sila, oh. Kinakausap yung paring magbibinyag kay Riley. I'm Roland, and you are? Amor. Mag-isa ka lang ba dito o kasama mong asawa mo? Ako lang mag-isa. Hiwalay na ako sa asawa. Ganun ba? Pareho pala tayo kung ganun. Taga rito ka ba? Oo. Ikaw? Ako galing pa ako sa Manila. Sino yung close mo dun sa mag-asawa? Yung lalaki o yung babae? Yung lalaki. Ninong kasi siya ng anak ko eh. At saka matagal na kami magkaibigan since high school pa. Ako naman yung babae. Siyang kakilala ko. Actually, workmates kami eh. Talaga? Eh kung ganun eh, sa bangko ka rin pala nagwo-work. So, anong trabaho mo naman? Dati akong supervisor sa isang mall. Kaso nung mag-asawa na ako, naging plain housewife na. Pero ngayon, nagtatrabaho uli ako bilang supervisor. And this time, sa grocery naman. So, pagkatapos nito, babalik ka na ng Manila? Oo. Anyway, nice meeting you, Amor, ha? Ako rin, Roland. Nice meeting you too. By the way, konti lang yung mga kilala ko dito eh.
Pwede ba akong sumama sa company mo? Para naman hindi ako ma-out of place. Sure. Oy, Amor. Ay, ikaw pala ate. Ginulat mo naman ako. Sino yung kachat mo? Aboteng ang ngiti mo. Roland ang pangalan niya. Oh. Nakilala ko siya nung isang buwan sa binyag ng kumari at kumpare. Ah. Oo, nagtatrabaho siya sa Manila. Tingnan ko nga itsura ng chatmate mo. Eto ate, oh. Uy, paitsura, ha? Walang sinabi yung ex-husband mo sa totoo lang. Alam mo ba, Ate Nancy, Ano? hinanap pa niya talaga ako sa Facebook. Talaga? Eh, ang tanong, single ba yan? Hiwalay sa asawa. Oh. Kaya nga close kami. I smell something. Love is in the air. Naku, Ate Nancy, Ano? Friends lang kami ni Roland. Diyos. Eh, sa friendship naman nagsisimula ang lahat, diba? Tsaka, bagay naman kayo ni Roland, Hanggang friends nga lang kami. Sus! Total naman ay single ka na ulit, Amor. Mabuti pa, maghanap ka na ng bagong pag-ibig mo. Para naman magkaroon ng kulay ang buhay mo. At alam mo, yung chatmate mo ang bagay sa'yo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nakarating sa akin na may isang lalaking umaali-aligid at nagiging close kay Amor. Nakaramdam ako ng selos at panghihinayang. Namiss kong bigla ang aking asawa, pero tila huli na yata ang lahat. Samantala, dumating ang isang malaking problemang pinansyal sa buhay namin ni Lovelyn. Nabaon kami sa utang at dumating kami sa punto na palagi kaming nag-aaway dahil sa pera. Lovelyn! Lovelyn! Andito na ako! Buksan mo na itong pinto! Bakit ngayon ka lang, ha? Nag-overtime ako. Alam mo naman, malapit na naman ang pasahan ng grades ng mga estudyante. Pasensya ka na. Ay, naku! Masok ka na lang sa loob. Oo nga pala, anong pagkain? Wala tayong pagkain. Ano? Ano pa asahan mo? Ang liit-liit na nang binibigay mong pera sa akin. Kulang na kulang yan sa pambayad pa lang natin ng utang sa mga kakilala natin. Hindi ka man lang gumawa ng paraan. Alam mo naman, nag-aalaga ako ng anak natin. At saka ikaw ang lalaki, ikaw ang kumilos, hindi ako. Lintik naman. Nagugutom na ako. Pagod na pagod ako sa trabaho, tapos ito ang dadatnan ko sa bahay. Hoy, wag mo ako singhalan. Ang singhalan mo ay ang trabaho mo. Sinisiksik mo ang sarili mo sa pagtuturo, kaso ang problema, ang liit ng kita mo. Paano tayo asenso niyan? Ang problema sa'yo, hindi ka marunong mag-budget ng perang binibigay ko sa'yo. Ay, naku! Tignan mo, imbis na ipambili mo lang ng pagkain natin, ginastos mo sa pagre-reband ng buhok mo. At ano yung nasa kuko mo? At yung mga makeup mo. Oh, tiyak malaki ginastos mo dyan. Ano gusto mo? Ang malosyang ako dito sa bahay? Buti pa si Amor, marunong humawak ng pera. At kinukumpara mo na naman ako dyan sa ex-wife mo. Eh kung ganun pala, kung magaling pala siyang humawak ng pera, bakit mo siya hiniwalayan? Tama na nga yung pagtatalo. Pagod na ako. Kung wala kang hinandang pagkain, bukas na lang ng umaga ako kakain. Ikaw, magpahinga ka na rin. Huwag ka tatabi sa akin. Bakit? Ginalit mo ako eh. Oh, Manigas ka dyan. Kung gusto mo, diyan ka matulog sa sala. O di kaya sa sahig. Basta, huwag kang lalapit sa akin. Ay, naku! Diyan ka na!
Malaking kinikita mo sa bago mong trabaho, ha? Amor? Maganda yung napasukan kong grocery chain. Buti nga't sinuwerte ako at nakahanap ka agad ng trabaho. Kahit na almost 15 years ako naging housewife. Mukhang okay na ang buhay mo. Siya nga pala. Bukas na yung panibagong hearing para sa annulment case natin. Hindi ko alam, Amor, kung itutuloy ko pa yung annulment case natin. Bakit? Gipit kami ngayon ni Lovelyn. Yun lang ba? Di tutulungan na kita sa gastusin. Kailangan ma-annulled na ang kasal natin sa lalong madaling panahon para maikasal ka na kay Lovelyn. Amor, may problema ako kay Lovelyn. Lately kasi, palagi kami nagtatalo tungkol sa pera. Hindi siya marunong mag-budget. Inuuna niya ang kapritsyo niya bago ang pamilya niya. Ganun ba? Arman, habaan mo na lang ang pasensya mo sa partner mo. Kung ako sa'yo, huwag mong ibigay sa kanyang lahat ng kinikita mo. Mag-ipon ka nang para sa inyo ng anak mo. Nagdaan din tayo sa ganyan dati, hindi ba? Pero naayos din natin kasi hinabaan natin yung pasensya natin. Pasensya ka na kung sinasabi ko sa iyo ang problema namin ni Lovelyn. Wala kasi akong ibang mapagsabihan eh. Wala yun. At kung makakatulong naman ako, tutulungan kita sa problema niyo. Salamat. Nahihiya ako sa iyo dahil mabait ka pa rin sa akin sa kabila ng lahat. Basta Arman, isipin mo na lang na nandito ako bilang kaibigan mo, hindi bilang ex-wife. Mr. Romantiko. Bakit mo ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo. Mr. Romantico, sa kabila ng kasalanan ko kay Amor, naging mainit pa rin ang pagtanggap niya sa akin. Naging magkaibigan kami. Nakikinig siya sa akin sa tuwing nagkukwento ako tungkol sa amin ni Lovelyn. Nagbibigay siya sa akin ng payo sa tuwing nagsasabi ako ng problema. Umiikot talaga ang mundo dahil yung dating umiiyak at nagdurusa sa piling ko, maganda na ang buhay. Habang ako ay unti-unti namang nalulugmok sa putik. Kayong wakas yaring pag-ibig mo, iniwan Love. Love. Umiyo ka nga sa akin. Ba't ka nagkakalit sa akin? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Paano naman kasi? Napakahilig mo. Wala naman sigurong masama kung maglambing ako sa'yo. Kaso, ang laki ni store mo ginagawa mo. Ano? Alam mo naman may pasok din ako sa trabaho bukas. Kailangan ko magpahinga. Ngayon, kung kating-kati ka na, pwede ba doon ka na sa banyo magparaos? Grabe ka naman sa akin. Teka, bakit ba nagkakaganyan ka? Ha? Pagod ako, Arman. Stressed ako sa trabaho. Kaya please lang, huwag mo nang dagdagan. Okay. Fine. Sige. Magpahinga ka na. Buset. Ikaw ang bisit. Simula na dumating ka, nagkabisit-bisit ng buhay ko. Amor, kumusta ka na? Eto, ayos naman. Katatapos lang ng hearing sa annulment case namin ni Arman. Matutuloy ba? Kampante naman ako na maaprubahan ng korte yung annulment namin.
Pero may konting problema si Arman pagdating sa finances ng annulment process namin. Matutulungan kita dyan. Ha? Pahirami kita ng pera ang kakailanganin nyo para mapabilis ang proseso ng annulment nyo. Ay, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Or I insist, para matapos na yung problema nyo. Alam ko, nahihirapan ka na sa katagalan ng proseso, kaya nandito ako para tulungan ka. Salamat, Roland, ha? Nandiyan ka lagi para tumulong sa akin. Alam mo namang, hindi ka na iba sa akin. Basta't hanggat makakaya ko, tutulungan kita sa lahat ng bagay. Amor, kaya ko ito ginagawa. Dahil, mahalaga ka sa akin. Roland? Mr. Romantico, naging miserable ang buhay ko sa piling ni Lovelyn, habang si Amor masaya na sa piling ng bagong lalaking nagmamahal sa kanya. Ito na siguro ang bagsik ng karma sa akin. Dati, ako yung nananakit. Ngayon, ako ang nasasaktan. At dobling kirot pa ang ibinigay sa akin ng tadhana dahil isang araw. Sa akin ay Lovelyn. Lovelyn? Bah, wala siya dito sa tabi ko. Lovelyn? Asan ka? Lovelyn? Bah, parang wala yatang tao bukod sa akin. Baka nasa ibaba lang siya. Bukas yung cabin ni Lovelyn. At wala lang laman. Ibig sabihin, umalis siya habang natutulog ako. At, teka. May nakaipit na sulat dun sa kabinet. Galing kay Lovelyn. Arman, umalis na ako sa bahay kasamang anak natin. Hindi ko na kayang makisama pa sa'yo. I'm sorry, but I just realized na hindi pala kita mahal. Please, Arman, set me free. At huwag mo na kaming hanapin pa ng anak mo. Pasensya na. Someday, makikita mo rin ang totoo mong happiness. Lovelyn. Lovelyn, minahal naman kita. Bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit? Amor! Look who's here! Roland? Amor! Amor! Ay, sorry kung naayakap kita. Hindi ko lang nakontrol ang sarili ko. Wala yun. Namiss kita eh. Namiss din kita. Maupo ka muna. Roland, anong gusto mo? Juice, coffee, o malamig na tubig? Malamig na tubig na lang. Thanks sa atin, Nancy. Okay. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain. Eto ate, isama niyo na sa merienda. Kaya kitong dala ko eh. Ay, sige, pakilapag mo na lang dyan sa mesita. Kukuha na lang ako ng mga platito, tinidor, tsaka kutsilyo. Sige, maiwan mo na kayong dalawa dyan, ha? Buti naman bumisita ka sa amin. Teka, huwag mo sabihin na bumiyahe ka pa para lang makapunta ka rito at bisitahin ako. Ganun na nga. Nag-aeroplano na nga ako para mapabilis. Saka gusto kitang sorpresahin. Amor? Bakit, Roland? Sakali bang maaprubahan ng korte ang annulment niyo ni Arman, handa ka na bang magmahal ulit? Actually, matagal na akong handa dyan. Pero hindi ko siya inaasahan. Kung darating ang lalaking yun sa buhay ko, tatanggapin ko siya ng buong buo. Paano kung
dumating na siya ngayon. You mean, ikaw? Paano kung ako yung lalaking yon? Eh di wow! Yun lang ang sasabihin mo. Wow! Kasi wow! Hindi na ako magdadalawang isip pa. Tatanggapin na kita agad-agad. Talaga? Teka, seryoso ka ba sa sinabi mo? Oo, seryoso ako. Ay. Mahal kita. At handa akong patunayan yun sa'yo. Roland? Oo, nagpa-plus ka. Kasi naman ikaw Maniwala ka sa akin. Seryoso ako. Una pa lang kitang makilala, aaminin ko, tumibok kagad ang puso ko. Simula nun, hindi na kita makalimutan. Nung una, hindi ako naniniwala sa love at first sight. Pero nung araw ng binyag ni Riley, it happened. I'm just grateful na nagkakilala at naging magkaibigan tayong dalawa. Aaminin ko sa'yo, Roland. Pareho din yung nararamdaman ko. Talaga? Ewan ko ba, pero simula nung araw na yun, naging espesyal ka na sa akin. Para din akong nalapat per sight sa'yo. Kung ganoon, destiny brought us together. Roland. Basta't palagi mong tatandaan, amor, hihigitan kong pagmamahal na ibinigay sa'yo ng una mong asawa. Pahalagahan kita. Hindi kita sasaktan. Magiging tapat ako sa'yo. Dahil ang isang babaeng katulad mo, iniingatan, ipinagmamalaki. Gagawin kong masayang buhay mo sa piling ko. Mr. Romantico, sobra akong nanlumo at nasaktan nang iwan ako ni Lovely. Pakiramdam ko tuloy wala nang nagmamahal sa akin. At sa puntong yun, na-realize ko na kung hindi ako naging pabayang asawa, hindi mangyayari sa akin ang pighating nararamdaman ko ngayon. Ganun ba, Arman? Nakakalungkot naman. Nakarma ako dun sa ginawa kong pananakit sa iyo noon. And now I know how it feels. Masakit palang ganito. Huwag mong isipin na karma ka. Ang isipin mo, pagsubok lang yan sa'yo. Buti ka pa. Masaya ka na sa buhay mo. Alam mo, nakita ko na yung right guy para sa akin. Talaga? Sino? Roland ang pangalan niya. Sa ilang buwan naming pagsasama, ramdam na ramdam ko sa kanya na mahal niya ako. Akala ko sa edad nating ito, hindi na natin makikita pa ang true love. Pero mali ako. Arman, naniniwala ako na si Roland ang true love ko. Kahapon lang naging official ang relationship namin. Congratulations kung gano'n. Ngayon ko na-realize na may positive side din pala ang breakup ng marriage natin. Dahil masasaya pa pala ang buhay ko sa piling ng ibang lalaki. Ikaw, Arman, hindi pa rin huli ang lahat para sa'yo. Naniniwala ako. Makikita mo rin ang babaeng magmamahal sa'yo ng tapat. Amor, pinagsisisihan ko yung araw na pinakawalan kita. Everything happens for a reason. Huwag na nating balikan pang nakaraan. At kung nagkamali ka man, huwag kang mawalan ng loob. May pagkakataon pa para itama yun. At itago mo yung aral na napulot mo sa pagkakamaling yun. Amor. Amor. I'm so sorry. Huwag kang mag-alala, Arman. Matagal na kitang pinatawad. Anong oras darating si Arman? Nag-text siya sa akin kanina On the way na raw siya. Roland, kinakabahan ako. Sayang at hindi ako nakattend ng final hearing ng annulment. Huwag kang kabahan.
I know positive ang resulta niyan. Amor! Oh, si Ate Nancy. Nandito na si Arman. Ay, Amor, Arman, anong balita sa annulment natin? okay naman. Pumanig ang korte, Amor, sa atin. Pareho na tayong malaya. Talaga? Arman, thank you. Malaya ka na ngayon, Amor. Tama-tama. Mapapakasalan ka na ni Roland. Amor, congratulations. At dahil sa annulled ka na, I'll use the opportunity na mag-propose ng kasal sa'yo. Talaga? Since pareho na tayong annulled sa kanya-kanya nating ex-spouses, panahon na siguro para selyuhan na ang pagmamahalan natin. You know what? Pinag-isipan ko ito ng maraming beses at isa lang ang isinisigaw ng puso't isipan ko. Ang paksalan ka at makasama habang buhay. Amor, will you marry me? Roland. Just say yes. And I'll promise you na magiging mabuti kong asawa sa'yo. Yes, Roland. I'll marry you. Congrats, Amor! Oh, grabe! Ang saya-saya ko para sa'yo. Oh, thank you, Lord. At nakita na rin ng kapatid ko ang true love niya. Salamat talaga sa Diyos. Congratulations, Roland. Amor, magpapaalam na ako. Mr. Romantico, aaminin kong hindi ko maitago ang sakit na naramdaman ko nang masaksihan ko ang engagement ni na Amor at Roland. At sa pagkakataong yon, na-realize ko na mahal ko pa rin ang asawa ko. Pero huli na ang lahat. Arman, wait! Bakit? Bakit ka umiiyak? Siyempre, masaya ako para sa'yo. Alam kong may iba ka pang dahilan. Amor, paano ko'y maitatama ang pagkakamali ko kung ikakasal ka na sa iba? Alam mo, sa totoo lang, ayoko nang ituloy itong annulment. Bakit? Tingin ko kasi mahal na uli kita. Pero huli na ako. May iba ka ng mahal. Ang tanga ko, Amor. Napakatanga ko dahil pinakawalan ko ang babaeng mahal ko. Arman. Huwag mo nang isipin pa itong sinabi ko sa'yo. Maligaya ka na sa piling niya, kaya sige na. Bumalik ka na sa kanya. Pero paano ka? Babalik na ako ng Maynila. Magpapakalayo-layo na ako sa inyo dahil sa tuwing nakikita ko kayo, naaawa ako sa sarili ko. Lalo lang akong nasasaktan. Kaya, sige na. Bumalik ka na sa future husband mo. Huwag mo na akong intindihin. Goodbye, Arman. Mag-iingat ka. Goodbye, Amor. Good luck. You need a friend. Congrats, Ma. Tito Roland. Best wishes po sa inyong dalawa. Salamat, Angelo. Ang sweet mo talaga, anak. Salamat din, Angelo, ha? At tinanggap mo ko para sa mama mo. Pangako, aalagaan ko siyang mabuti. Anyway, kung gusto mo, Papa na rin ang itawag mo sa akin. Ha? Sure, Papa! Payakap nga sa anak ko. Babae, tara, family hug. Oh. Wow! Ay, Happy family, ah. Arman, buti naman, nakarating ka sa kasal namin ni Amor. Siyempre,
Hindi ko mapapalampas ang araw na to. Best wishes sa inyong dalawa. Thank you. Ay, regalo ko sa inyo. Salamat, Arman. Pagpasensyahan niyo na yung regalo ko, ha. Pero alam ko magagamit niyo yan. Ayos lang po kayo, pa. Don't worry, okay lang ako, anak. Masaya ako para sa mama mo. Sa wakas, nahanap na niya ang taong tunay na magmamahal sa kanya. Huwag kang mag-alala, Arman. Mahahanap mo rin yung babaeng para sa'yo sa tamang panahon. Ipagdasal mo yan sa Panginoon. Sa ngayon, Mr. Romantico, masaya na sina Amor at Roland sa buhay nilang mag-asawa. Kasalukuyan silang nakabase ngayon sa Australia, kasama ang aking anak na si Angelo. Ayun, paminsan-minsan, dinadalaw ako ng anak ko dito sa Pilipinas at maganda ang bonding naming mag-ama. Si Lovely naman, may iba na ring asawa at pinayagan din niya akong mabisita ang anak namin. Masaya na rin ang buhay niya. Ako naman, kahit na mag-isa ngayon sa buhay, masaya na rin ako dahil mas napalapit ako sa Panginoon. Okay na rin kahit walang love life. Ang mahalaga, natuto na ako sa aking mga pagkakamali. Lubos na gumagalang, Arman. Ako sana muli ay patawarin. Arman, maging masaya ka na sa buhay ni na Amor at Roland dahil maligaya sa pakiramdam ang maghangad ng kaligayahan ng iyong kapwa. Masasabi nating sadyang masalimuot ang kasaysayan mo sa pag-ibig, subalit hindi naman natin mapipili kung sino sa atin ang karapat-dapat dahil tanging Panginoon lang ang siyang makapagsasabi. Madalas tayo ay nagkakamali sa ating mga gawain at desisyon, ngunit ang pinakamahalaga, handa natin itong ituwid at tayo ay may natututunan sa bawat pagkakamali na ating nagagawa. Mapalad ka pa rin dahil hindi ipinagkait sa iyo ng mga babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa buhay mo ang karapatan mo sa mga naging anak mo sa kanila. Balang araw, makakatagpo ka rin ng mamahalin at magiging karapat-dapat para sa iyong pagmamahal. Isang babaeng magiging kapalaran mo at makakapiling mo habang buhay. Ang gumanap sa papel mo, Arman, ay walang iba kung hindi si Leonel Benamin. Bilang Amor, si Babes Angeles. Nakasama sina Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit Amor, Alan Ortega, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Chris Nasenga, sa direksyon ni Luz Fernandez. Mga giliw naming taga-subaybay, muli ko po kayong inaanyayahang abangan ang isa na namang magandang kasaysayan ng pag-ibig na aming itatampo sa susunod na pagtatanghal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.